Kabanata 151. Yuan Zhang. Bilang isa sa 8 mahusay na pamilya ng Jingzhou, pamilyar ang lahat sa mga miyembro ng bawat isa, ngunit naiiba ang kanilang mga relasyon. Sa palagay mo ba ang iyong ilang mga pamilya ay ang tanging may mga tao? Sinulyapan ni Xiongzhou ang lahat at sinabing, ang aming pamilya ng Zhou ay nagpadala din ng isang tao sa oras na ito. Hindi ko alam na mayroong isang tao mula sa iyong pamilyang Zhou sa field hanggang sa sinabi mo ito, sinasadya na sinabi ni Shanfeng, sinusubukan na pukawin si Xiong. Pagkatapos ng lahat, mayroon silang mga hinaing sa pribado. Huwag isipin na ang iyong pamilya ang pinakamalakas sa mundong ito. Ang aming pamilya ng Zhou ay isa rin sa 8 sinaunang pamilyang martial arts sa Jingzhou. Tila si Brother Xiong ay lubos na tiwala tungkol sa martial arts tournament na ito. Kung hindi ako nagkakamali, si Bin Zhou ay mula sa iyong pamilya Zhou, sabi ni Shanfeng, na nahulaan ng tama. Walang maraming mga kalahok na maaaring magranggo sa tuktok na 40, at imposible para sa isang taong may apelyido na Zhou na magkaroon lamang ng isang tao na may panloob na lakas. Bilang isa sa 8 magagaling na pamilya ng Jingzhou, nakakahiya na magpadala lamang ng isang tao na may panloob na lakas upang lumahok sa martial arts tournament. Sa makatuwid, nahulaan ni Shanfeng na si Bin ay ipinadala ng pamilyang Zhou. Naiintindihan mo ito ng mabuti. Ang aming Bin Zhou ay tiyak na makakamit ang magagandang resulta sa martial arts tournament na ito, kumpiyansa na sinabi ni Xiongzhou. Haha, pagkatapos ay maghintay tayo at tingnan, sabi ng isa sa kanila. Sa sandaling ito, ang mga sulok ng mga bibig ng iba ay humubog din ng bahagya. Tiwala sila sa kanilang sariling mga tao. Nagtataka ako kung anong uri ng mga resulta ang makamit ng iyong pamilya sa martial arts tournament, sabi ng isa sa kanila. Tulad ng para sa aming pamilya, hindi namin kailangan ang pag-aalala ng pamilya ng Zhou. Kami ay lubos na tiwala kay Qing Ye, sabi ni Shanfeng Ye. Bagaman personal na hindi niya gusto si Qing Ye, dahil si Qing ay walang paggalang sa kanyang mga matatanda at naisip na lubos sa kanyang sarili, kailangan pa rin niyang subukan ang kanyang makakaya upang hayaan siyang makamit ang magagandang resulta sa paligsahang ito. Tila na ang iyong pamilya ng Ye ay wala sa mga tao, at nagpadala ka ng tulad ng isang naiisip na bata upang lumahok sa martial arts tournament, sabi ni Xiong. Ngunit si Zhendong Ye, siya rin ay mula sa iyong pamilya. Kung gayon, ang iyong pamilya ay talagang puno ng mga taong may talento, patuloy niya. Nang marinig ito, ang kilay ni Shanfeng ay bahagyang bumagsak. Bagaman ang lahat ay may apelyido na Ye, si Zhendong Ye ay hindi mula sa kanilang pamilya. Ngunit sa gayong talento sa gayong edad, mahirap sabihin na wala siyang koneksyon sa pamilya ng Ye. Pagkatapos ng lahat, maraming mga inapo ng pamilya ng Ye na nakakalat sa labas. Hindi na kailangan para mag-alala ang Zhou, ngunit hindi siya mula sa aming pamilya, sabi ni Shanfeng. Oh, mabuti iyon. Maaari kong hayaan ang aming Bin Zhou na magturo sa kanya ng isang aralin. Ang aming Zhou pamilya ay talagang nasa sabik kapag lumaban kami sa pamilya ng Ye, sabi ni Xiong, malinaw na nagsasabi ng isang bagay na nagagalit kay Shanfeng. Hehe, kahit na hindi siya mula sa aming pamilya, masyadong tiwala ka sa iyong sariling mga tao, sagot ni Shanfeng. Tungkol sa batang ito, mahirap sabihin kung sino ang mananalo sa pagitan niya at ng iyong Bin Zhou, patuloy niya. Well, maghintay tayo at tingnan, sabi ni Xiong, na may tiwala pa rin kay Zhou Bin. Para kay Xiong, ang pagkakakilanlan ni Bin Zhou ay hindi simple. Siya ang kanyang iligal na anak, na ipinanganak mula sa kanyang mga gawain sa extramarital. Sa una, hindi binibigyang pansin ni Xiong si Bin, na isinasaalang-alang siya lamang ng isang bastos na bata na may mababang katayuan sa lipunan. Gayunpaman, si Bin ay nagpakita ng pambihirang talento sa martial arts, na nagulat kay Xiong at ipinagmamalaki siya. Agad niyang ipinagbigay alam sa pamilya, at dahil sa talento ni Bin, sinimulan ng pamilya na pahalagahan siya ng higit pa. Ang sariling katayuan ni Xiong sa pamilya ay tumaas din dahil sa kanyang mahuhusay na anak. Iyon ang dahilan kung bakit dumating si Xiong sa kompetisyon ng martial arts na ito. Kung hindi man, sa kanyang pagkatao, hindi na siya makakapunta sa ganoong kaganapan. Nagpakita sila ng malaking interes sa martial arts tournament na ito, lalo na sa unang 10 sesyon, lahat dahil sa Kunshan Secret Realm na nakakaakit sa kanila. Ipinadala nila ang kanilang pinakahusay na mga alagad upang pumunta rito. Ito ay marahil lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong martial artist. Para sa ilang mga ordinaryong martial artist, ang dahilan kung bakit sila ay naaakit na pumunta dito ay walang iba kundi ang mga espiritual na bato. Gayunpaman, para sa mga sinaunang pamilyang martial arts, ang dahilan kung bakit sila ay naaakit na pumunta dito ay hindi ganoon kadali. Lahat ay para sa Kunshan Secret Realm.
para sa Kunshan Secret Realm. Samantala, ang iba't ibang mga laban ay nangyayari pa rin sa martial arts tournament. Ang isang pangkat pagkatapos ng isa pang mga paligsahan ay nagmula sa madla hanggang sa entablado. Kabilang sa mga ito, ang ilang mga eksperto na may mataas na antas sa chi refining realm ay nakalantad, na nabigla ng maraming tao. Ang lakas na karaniwang ipinapakita nila ay hindi partikular na natitirang, na normal. Kung mahusay silang gumanap, ang kanilang tunay na lakas ay malantad na ang nakaraan. Ang mga taong tulad ni Fei Li, na may lakas lamang ng chi refining realm threshold, ay hindi madaling manalo laban sa mga nasa mataas o kahit na intermediate na antas ng chi refining realm. Sa makatuwid, kailangan niyang itago ang kanyang sariling lakas. Gayunpaman, kahit na nagtatago siya, hindi niya matatalo ang mga tao tulad ng Brute, na nagmula sa sinaunang martial arts pamilya sa Jingzhou. Sa nakaraang mga pag-ikot, dalawang mataas na antas ng mga eksperto sa chi refining realm ang lumitaw, ngunit pareho silang nasa unang yugto ng chi refining realm. Madali siyang natalo ni Xia Lin. Ang referee ay sumulyap at gumawa ng isang direktang desisyon. Susunod sa pag-akyat ay ang contestant number siyam. Maaari bang dumating ang dalawang paligsahan sa entablado? Inihayag ng referee. Ito ay si Jendong ngayon. Halika, kapatid na Ye. Si Ran sumula sa mga gilid, ngunit tumango lamang si Jendong bilang tugon. Ang kanyang kalaban ay si Yuan Zhang. Sinasabing siya ay isang advanced na practitioner ng madilim na enerhiya, ngunit iyon ay isang mahabang panahon na ang nakalilipas. Mabilis na tumingin ang referee sa dalawa at sinabing, magsimula na ang tugma ngayon. Si Jendong ay hindi agad gumawa ng isang pagkilos, dahil naramdaman niya na si Yuan ay tila may nais na sabihin sa kanya. Tulad ng nahulaan niya, biglang nagsalita si Yuan Zhang. Ikaw ba si Jendong? Oo. Sumuko ka na ba? Sumagot si Jendong. Hindi mahalaga kung ano ang sitwasyon, hindi ako masyadong interesado sa pag-aapi ng mahina, sabi ni Yuan. Tulad ng pinakamalakas na praktikal, si Jendong sa pangkalahatan ay hindi nais na mapang-api ang mga mahina kaysa sa kanya, maliban kung hinimok nila muna siya. Nang marinig ang mga salita ni Yuan, ngumiti siya at sinabi, tila mayroon kang isang pakiramdam ng dignidad bilang isang malakas na practitioner. Gayunpaman, kung wala kang ginawa at sumuko lamang, medyo nakakahiya sa akin, Yuan Zhang. Ayoko iyon. Kabanata 152. Malakas na katawan. Sa iyong nakatagong lakas, hindi mo ako matatalo, sabi ni Yuan Zhang na may kumpiyansa. Tumigil sa pagsasalita na walang kaparerekon. Maglaban tayo, at kahit na matalo ako, nais kong matalo ng may dignidad, sagot ni Jendong. Inaasahan mo lang na madali ka sa akin, dagdag ni Yuan. Ano ang isang kakaibang tao, naisip ni Jendong sa kanyang sarili. Napagtagumpayan siya ng kahilingan ni Yuan na lumaban ngunit madali din sa kanya. Kung ayaw niyang masaktan, bakit hindi lang sumuko? Nagsimulang umatake si Jendong gamit ang kanyang advanced na kasanayan upang mabilis na lumipat patungo kay Yuan. Gayunpaman, hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas, dahil hindi niya nakita ang pangangailangan na gawin ito laban sa isang mas mahina na kalaban. Itinaas niya ang kanyang kamao, handa nang hampasin si Yuan at mabilis na tapusin ang laban. Ngunit tulad ng malapit na siyang matumbok sa suntok, may hindi inaasahang nangyari. Ang mga labi ni Yuan ay humagupit ng bahagyang paitaas, na naghahayag ng isang malambing na ngiti. Naghihintay siya para sa sandaling ito, para kay Jendong na pabayaan ang kanyang bantay at hindi gamitin ang kanyang buong lakas. Ito ang kanyang pagkakataon na hampasin. Bagaman mas mahina si Yuan kaysa kay Jendong, pinlano niyang gumamit ng isang sorpresa na pag-atake upang makuha ang itaas na kamay. Kung ginamit ni Jendong ang kanyang buong lakas, mabaygo ang plano. Ngunit sa pamamagitan ng pagpigil, binigyan ni Jendong si Yuan ng perpektong pagkakataon na hampasin. Sa sandaling ito, pinakawala ni Yuan ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Isang makapangyarihang puwersa ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang lahat ng mga sinaunang martial artist na naruroon ay iginuhit sa kapangyarihang ito. Paunang antas ng Transmutation Realm. Hindi ako makapaniwala, si Yuan ay talagang naabot ang antas ng Transmutation, hindi ito makapaniwala. Hindi nakakagulat na ang taong ito ay nagtago ng labis, hindi lamang sa threshold ng kaharian ng transmutation ng enerhiya, ngunit sa paunang antas ng kaharian ng transmutation. Itinago ni Yuan ang kanyang lakas at naabot na ang paunang antas ng kaharian ng transmutation, na malinaw na isang malaking sorpresa sa lahat. Ngunit normal din ito. 5 taon na ang nakalilipas, si Yuan Zhang ay mayroon ng lakas ng advanced na kaharian ng enerhiya. Ngayon, itinago niya ang kanyang lakas. Ang pagkakaroon ng pagtago nito ng labis, hindi nakakagulat na hindi siya nakipaglaban sa ibang tao.
Ang lahat sa entablado ay nagtatago ng kanilang lakas. Ang paggawa nito ay talagang nangangailangan ng pasensya. Nang lumapit sa kanya si Jendong, pinakawalan ni Yuan ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Hinintay lang na isara ang distansya. Si Yuan ay naiiba sa iba na nagtatago ng kanilang lakas. Ang kanyang lakas ay nakarating na sa paunang antas ng kaharian ng transmutation. Ang iba ay tumatawid lamang sa threshold. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay tulad ng gabi at araw. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito at maingat kong inihanda para sa labanan na ito. Sa isip nito, inilunsad ni Yuan ang isang pag-atake kay Jendong. Sa layo na ito, maliban kung ang lakas ng kalaban ay lumampas sa kanyang sarili. Kung hindi, hindi niya magagawang yumigtad ang kanyang pag-atake sa oras na ito. Naniniwala si Yuan na kahit na ang nakaraang pang-aapi ay hindi magagawang yumigtad ang kanyang pag-atake sa oras na ito. Iyon ang naisip ni Yuan. At iyon mismo ang nangyari. Ang suntok na ito ay nakarating ng matatag sa katawan ni Jendong. Ang pangunahing antas ng Qi ay nagbago sa isang puwersa na direktang natakot na si Jendong. Si Jendong ay itinulak pabalik ng puwersa. Hit! Nagpakita si Yuan ng isang nasasabik na ekspresyon at naghanda na mag-follow up sa isa pang pag-atake kay Jendong. Ngunit tulad ng paglapit niya, itinaas ni Jendong ang kanyang ulo. Hindi ko inaasahan na ikaw ay sobrang tuso, ngunit naiisip ko na ito. Hindi maganda. Nadama ni Yuan nang makita niya ang ekspresyon ni Jendong. Napagtanto niya na ang mga bagay ay hindi magiging madali. Ngunit ang kanyang kamao ay itinapon na. Sa sandaling ito, sumuntok din si Jendong sa kamao ni Yuan. Nagbangga ang dalawang kamao. Ang isang malaking shockwave na kumalat mula sa platform ng bato ng direkta sa Qingmo Hall. Pagkatapos ng lahat, pareho silang mataas na antas ng mga eksperto na Qi Transforming, at ang kapangyarihan na pinakawalan nila ay natural na nakakatakot. Bagaman naintindihan ng mga sinaunang martial artists sa Qingmo Hall ang katotohanan na ito, nang masaksihan nila ito ng kanilang sariling mga mata, nagulat pa rin sila. Ang dalawa sa kanila ay nagpalitan lamang ng isang suntok bago umatras sa kani-kanilang panig. Ngunit mula sa kanilang mga ekspresyon, maliwanag ang agwat sa pagitan ng dalawa. Si Jendong ay nanatiling kalmado, at pagkatapos matanggap ang suntok ni Yuan, mukhang buhay pa rin siya at masigla. Ngunit naiiba si Yuan. Matapos matanggap ang suntok ni Jendong, lumitaw siya ng mahina. At ang mga mata ni Yuan ay nanatiling maayos sa kanyang sariling kamay. Ang kamay na ito ay nakatanggap lamang ng suntok ni Jendong, at ngayon ay nanginginig na hindi mapigilan. Ngunit nang sinuntok niya si Jendong, walang reaksyon. Hindi ito posible. Nakita mo ba na ngayon? Natanggap ni Jendong ang suntok ni Yuan, ngunit walang reaksyon. Tama iyon. Kahit na si Yuan ay medyo mahina, ang kanyang suntok ay solid at tinamaan si Jendong, ngunit hindi ito naging sanhi ng anumang reaksyon. Ito ay talagang nakakagulat. Hinarang niya ang pag-atake ni Yuan ng walang pinsala. Nabigla si Yuan, tulad ng sinabi ng mga sinaunang martial artists sa field. Hindi niya inaasahan na ang kanyang buong lakas na suntok ay hindi magiging sanhi ng anumang pinsala kay Jendong. Para kay Yuan, mahirap tanggapin. Ang agwat sa pagitan ng dalawa ay halata. Kahit na hindi maganda, ang iyong diskarte ay medyo epektibo pa rin, nagsalita si Jendong sa sandaling ito. Sinalakay siya ni Yuan, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang galit. Dahil wala siyang pakialam sa ganitong uri ng ambush. Lahat ay nasa loob ng inaasahan ni Jendong. Kapaki-pakinabang. Biniro ni Yuan ang kanyang sarili, kung ito ay kapaki-pakinabang, paano ka makatayo roon? Hindi, ang iyong pag-atake ay kapaki-pakinabang, pinapagaan mo lamang ang aking pisikal na lakas. Mahinahon na sinabi ni Jendong, ngunit ang kanyang mga salita ay sapat na upang ipakita ang kanyang labis na tiwala sa kanyang pisikal na lakas. Ang pangungusap na ito ay nagdulot ng isang pukawin sa karamihan. Ano ang ibig niyang sabihin? Dalubhasa ba siya sa pisikal na pagsasanay? Ito ay walang kaparerekon. Dapat ay magkaroon siya ng malaking tiwala sa kanyang pisikal na lakas upang sabihin ang mga ganitong bagay. Sa sandaling ito, naintindihan din ng mga tao ng Qingmo Hall. Bagaman ang bawat sinaunang martial artist ay may katulad na antas ng lakas, ang mga nauunawaan ang pisikal na pagsasanay ay medyo mas malakas na katawan kaysa sa iba. Si Jendong ay walang alinlangan na isa sa mga taong ito. Ito rin ay isang katotohanan. Si Jendong ay isang nakaligtas sa larangan ng digmaan, na nagdusa ng mga nagwawasak na suntok. Ang mga scars sa kanyang katawan ay sapat na upang mabigla ang lahat na naruroon. Ngunit ito ay tiyak dahil sa nakakapagod na ito na ang katawan ni Jendong ay medyo mas malakas kaysa sa iba.
Kahit na ang isang buong puwersa na pag-atake mula sa isang junior level na Huajin practitioner ay hindi maaaring ganap na makatiis ng iba pang mga eksperto sa Huajin. Ngunit para kay Jendong, ang sitwasyon ay ganap na naiiba. Kabanata 153. Nagpunta si Ransu sa entablado. Panahon na upang tapusin ang labanan na ito. Isang malabong tinig ang nagmula sa bibig ni Jendong. Sa isang iglap, ang kanyang mga kamay ay naging mga claws. Gagamitin niya ang kanyang mga kasanayan. Pagkatapos ng lahat, ang kalaban ay nasa antas din ng Hua Realm. Sa isang iglap, inilunsad ni Jendong ang isang buong pag-atake. Paano ito? Si Yuan, na inaatake, maingat na naisip ang tungkol sa mga countermeasures. Dahil ngayon si Jendong ay naglalagay ng labis na presyon sa kanya. Orihinal na, naisip niya na maaari siyang manalo, ngunit ngayon parang isang panaginip na lamang. Hindi. Hindi ako dapat matalo. Hindi ako dapat matalo. Naghanda ako ng maayos, paano ako mabibigo, imposible na mabaigo. Si Yuan Zhang ay sumalakay sa mabangis habang nag-aalinlangan sa kanyang sarili. Para bang nawalan siya ng pag-iisip. Si Jendong ay nagbuntong hininga lamang ng tahimik habang umaatake at nagtatanggol sa gilid. Kung nakilala niya ang isang normal na kalaban, ang diskarte ni Yuan Zhang ay maaaring gumana. Gayunpaman, ang lakas ni Jendong ay nakarating na sa rurok ng Hua Realm. Kahit na gumagamit lamang siya ng bahagi ng kanyang lakas ngayon, madali pa rin niyang hawakan ang mga pag-atake ni Yuan. Ito ang dahilan kung bakit nabigo si Yuan. Ikaw ay isang mabuting kalaban, marahil sa nangungunang 10 ng Wudao Club. Sinabi ni Jendong na ang huling pangungusap at pagkatapos ay ang kanyang bilis ay naging mas mabilis, direktang kumikislap sa likuran ni Yuan. Pagkaraan nito, pinakawalan niya ang isang malakas na suntok na tumama sa leeg ni Yuan. Sa sandali na iyon, makikita lamang ni Yuan ang kadiliman bago bumagsak sa lupa, walang kapangyarihan. Jendong ay walang kahirap-hirap na natalo ang kanyang kalaban. Sa 9th arena battle, si Jendong ay lumitaw na matagumpay, inihayag ng referee, na sumulyap kay Yuan na nakahiga sa lupa bago gawin ang deklarasyon. Ang tagumpay ni Jendong kay Yuan ay ginawa ang mga tao mula sa Qingmu Hall na tumingin sa kanya na may isang pahiwatig ng takot sa kanilang mga mata. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni Yuan ay nasa paunang yugto ng Huajing Realm. Upang talunin ang tulad ng isang bihasang kalaban kaya mabilis na medyo mahirap tanggapin. Hindi ko inaasahan na si Jendong ay napakalakas. Sa kanyang lakas, tinalo niya si Yuan, na nasa paunang yugto ng Huajing Realm. Oo, kung ordinaryong mga mandirigma ng Dark Force ay makatagpo sa kanya, marahil ay mapanganib natin ang ating buhay. Sa kabutihang palad, si Yuan ay nakipaglaban na sa kanya, at ang mga sa atin na hindi pa nakilahok sa labanan ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa pagkatagpo sa kanya. Sinulyapan din ni Binjo si Jendong. Nasaksihan niya ang buong tugma. Si Yuan ay tulad ng isang basura. Hindi man niya maalagaan si Jendong. Ngunit okay lang. Dahil hindi niya siya alagaan, gagawin ko ito sa aking sarili. Inaasahan kong makilala ka sa susunod na pag-ikot upang lubos kong maalis ka. Sa likurang silid ng Qingmu Hall, may nagkomento, ang lakas ng batang ito ay hindi masama, ha? Oo, sa gayong murang edad, mayroon siyang napakataas na talento sa sinaunang martial arts. Sa pagkakaalam ko, tila hindi siya miyembro ng aming sinaunang martial arts pamilya, sabi ni Manshan na casual, na sumulyap kay Shanfeng habang siya ay nagsalita. Bagaman ang pangungusap na ito ay hindi nakakapinsala, naintindihan ni Shanfeng kung ano ang sinusubukan na sabihin ni Manshan. Sinusubukan niyang malaman kung si Jendong ay isang miyembro ng kanilang pamilya Ye. Sa ganitong mataas na talento at ang apelyido na Ye, mahirap para sa sinumang naruroon na naniniwala na hindi siya miyembro ng pamilyang Ye. Ngunit alam ni Shanfeng na sigurado na si Jendong ay hindi miyembro ng kanilang pamilya. Bagaman ang kanyang hitsura ay tila pamilyar, natitiyak niya na si Jendong ay hindi miyembro ng pamilyang Ye. Hindi na kailangang mag-usisa, si Brother Manshan. Si Jendong ay hindi miyembro ng aming pamilya, sabi ni Shanfeng. Hahaha, dahil sinabi ni Brother Ye, kung gayon maaari lamang nating paniwalaan ito, tawa ni Manshan, kahit na tila hindi niya lubos na naniniwala ang mga sinabi ni Shanfeng. Tahimik niyang nabanggit ang pangalan ni Jendong Ye. Ang pamilya Ye ay sapat na malakas, at kung patuloy silang gumawa ng mga henyo, ang ibang mga pamilya ay mas mapapahamak. Ang pamilyang Ye ay isang kakilakilabot na presensya sa 8 pangunahing pamilya sa Jingzhou. Kung ang mga talento ay patuloy na lumitaw sa kanilang mga mas batang henerasyon, ang iba pang mga pamilya ay magiging mas mahina. Matapos ay anunsyo ang tagumpay ni Jendong, nagpatuloy ang kompetisyon. Susunod na umakyat ay ang contestant number 15.
Ang referee ay nagsalita, numero ng 15. Si Jendong ay bahagyang nagulat dahil pamilyar siya sa bilang na ito. Hindi ba ito numero ni Ransu? Malapit na siyang umakyat at labanan ang kanyang kalaban sa platform. Nang marinig ni Ransu ang bilang na ito, sobrang kinakabahan din siya. Pagkatapos ng lahat, ang mga kalaban sa platform ay lahat ng mga tao na magkatulad na antas sa kanya. Sino mang nagsabing hindi sila kinakabahan ay nagsisinungaling. Bukod dito, si Ransu ang kanyang sarili ay hindi masyadong tiwala sa kung anong uri ng mga resulta na makamit niya sa torneo ng martial arts na ito. Sa makatuwid, nakaramdam siya ng sobrang kinakabahan. Hindi tulad ng mga makapangyarihang tao, dapat silang maging kumpiyansa sa isang tiyak na lawak tungkol sa mga resulta na makamit nila sa martial arts tournament. Ransu, go! Sinabi ni Jendong kay Ran. Tumango si Ran bilang tugon. Gayunpaman, medyo kinakabahan pa rin siya sa kanyang puso. Ang kanyang kalaban sa oras na ito ay si David, na isa ring advanced na dark energy practitioner. Mangyaring tanggapin ang dalawang paligsahan sa entablado. Inihayag ng referee, si Ransu at parehong lumakad si David papunta sa platform ng bato. Ikaw ay si Ran, isa sa 4 na batang masters ng Nan-Prefecture. Nagawa mo na ang iyong takdang aralin. Tumango si Ran, alam na maraming tao ang nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan, kaya hindi niya ito itinanggi. Sino sa palagay mo ang mananalo? Tinalakay ito ng mga sinaunang martial artists sa ibaba ng mga pangkat ng 2 o 3. Kung tatanungin mo ako kung sino ang mananalo, siguradong David. Ang kanyang lakas ay malinaw sa lahat, sabi ng isang tao. Si David ay nasa pag-iisa sa loob ng maraming taon, na nagpapatunay na ang kanyang lakas ay hindi dapat ma-underestimated, ang isa pa ay idinagdag. At si Ransu na ito, kung naaalala natin ng tama, tila nagsasanay siya hanggang sa kamatayan at walang aktwal na karanasan sa labanan, isang pangatlong tao ang nagsalita. Walang aktwal na karanasan sa labanan. Gayunpaman naabot niya ang advance na antas ng madilim na enerhiya, ang ibang tao ay nagsabi. Pagkatapos ng lahat, naabot na ni David ang advance na antas ng madilim na enerhiya sa loob ng ilang oras. Hindi magiging madali para kay Ran na talunin siya sa isang tunggalian. Pinakinggan ni Jendong ang kanilang mga salita ay sumang-ayon sa kanila. Tama sila. Kung sinundan si Ran ang normal na landas sa pag-unlad, talagang wala siyang pag-asa na talunin si David. Ngunit pagkatapos ng espesyal na pagsasanay, si Ransu ay may kaunting pagkakataon na manalo laban kay David. Kabanata 154. David. Si Ransu at ang kanyang kalaban ay tumayo sa pagsalungat, na nakaharap sa bawat isa mula sa malayo. Sa isang panig ay isang martial artist na pumasok lamang sa advance na yugto ng madilim na enerhiya. Sa kabilang panig ay isang martial artist na naabot na ang advance na yugto ng martial arts at matagal na itong pinag-aaralan. Tulad ng kung sino ang mananalo sa pagitan nila, malinaw na nakikita ito ng karamihan. Halos lahat ay naniniwala na madaling talunin ni David si Ransu. Nang walang anumang pagsisikap. Ito ay normal, pagkatapos ng lahat, si David ay naging isang advanced na dark energy martial artist na mas maaga kaysa kay Ransu. Sa ganitong malaking kalamangan, walang dahilan si David na hindi manalo. Naisip ng lahat. Humakbang si David at sinalakay ng diretso si Ransu. Bilang isang bihasang martial artist, siya ay nag-spar ng maraming advanced na dark energy martial artist dati. Ngunit ito ay naiiba sa sitwasyon ni Ransu. Naisip ni David. Tungkol kay Ransu. Noong siya ay nasa madla pa rin, nagtanong na si David tungkol sa kanya. Ayon sa kanyang natutunan, si Ransu ay tila nagsasanay sa pag-iisa at walang karanasan sa aktwal na labanan sa iba. Ito ay isang bagay na ang mga martial artist ay nag-iingat. Pagkatapos ng lahat, kung ang isang martial artist ay laging isinasagawa sa pag-iisa, anong uri ng pag-unlad ang magagawa niya? Tanging ang mga patuloy na nakipaglaban sa mga kalaban at napabuti ang kanilang sariling lakas ang may pag-asang maabot ang pinakatanyag ng kanilang buhay. Ito ay isang hindi may kakaila na katotohanan. Tiyak na hindi niya ako matalo. Batay lamang sa pagkakaiba sa aming karanasan. Itinapon ni David ang isang kaliwang kawit patungo kay Ransu. Pareho silang mga dalubhasa sa sinaunang martial arts at walang gaanong pagkakaiba sa kanilang lakas. Si Ransu ay natural na umiwas sa pag-atake ni David. Ngunit sa sandaling ito, pinahihit ni David ang kanyang kaliwang kamao at sinalakay si Ransu ng pauiles, na imposible para sa kanya na ipagtanggol. Ang pag-atake ni David ay talagang hindi mahulaan at maaaring magdulot ng pinsala sa mga walang labis na karanasan sa labanan. Pagkatapos ng lahat, ang mga may maraming karanasan sa labanan ay maaaring yumigtad sa pagkilos na ito.
Malinaw na si David na ang pagkilos na ito ay napaka-epektibo laban sa mga walang gaanong karanasan, tulad ni Ransu. Tulad ng narinig niya mula sa kanyang katalinuhan, si Ransu ay walang karanasan sa labanan at magiging malaking panganib kung nakatagpo siya ng pagkilos na ito. Ginamit ni David ang hakbang na ito upang makitungo sa maraming tao at lubos na tiwala dito. Tinuruan ako ng isang aralin sa pagkilos ni David dati. Ang hakbang na ito ay hindi nahulaan na imposibleng ipagtanggol laban dito ng walang maingat na pansin. Tila may higit na karanasan si David sa aspetong ito. Matapos ginamit ni David ang hakbang na ito, ang mga sinaunang martial artists sa Qingmu Hall ay tila may higit na tiwala sa kanya. Naturally, napansin din ni Jendong ang pagkilos na ginamit ni David. Ang taong ito ay tunay na may karanasan, kung hindi man ay hindi niya magagamit ang mga advanced na pamamaraan. Kung makatagpo siya ng master sa antas ng pagbabagong anyo, malamang na mabilis siyang matalo dahil sa pagkakaiba sa kanilang mga antas. Gayunpaman, kung haharapin niya ang isang tao sa parehong antas ng kanya, ngunit may mas kaunting karanasan, malamang na talunin sila ng pamamaraang ito. Tila na si David, tulad ng sinasabi nila, ay tunay na may karanasan. Siyempre, hindi alam ni Jendong na ang karanasan ni David ay dahil sa isang kadahilanan. Pagkatapos ng lahat, para kay David, ang kanyang antas ay nakarating na sa isang punto kung saan mahirap mapabuti. Siya ay natigil sa advance na antas ng madilim na enerhiya sa loob ng mahabang panahon, at hindi malamang na makakapagpabagsak siya sa antas ng pagbabagong anyo. Sa makatuwid, maaari lamang siyang magtrabaho sa pagpapabuti sa ibang mga lugar. Kung naglalagay siya ng maraming pagsisikap sa kanyang mga kasanayan at karanasan, maabot niya ang isang antas kung saan siya magiging mahirap talunin ng isang tao sa parehong antas. Pagkatapos ng lahat, ang antas ni David ay hindi na mapapabuti, kaya mapapabuti lamang niya ang kanyang lakas sa ibang mga lugar. At ang ganitong uri ng karanasan sa labanan ay isang bagay na wala sa karamihan. Hinanap ni David ang mga tao sa parehong antas upang mag-spar sa kadahilanang ito. Patuloy niyang nadagdagan ang kanyang karanasan sa labanan upang maabot ang rurok ng kanyang antas. Lahat ng ginawa niya ay para sa sandaling ito. Para sa mga ordinaryong tao, natural na mahirap maunawaan. Tulad ng naisip ni David na madali niyang talunin si Ransu, may hindi inaasahang nangyari. Ang katawan ni Ransu ay biglang naging kakayahang umangkop bilang isang ahas, na direktang dumidiretso ang pag-atake ni David. Paano ito posible? Paano niya madaling mayusan ang aking pag-atake? Kakaiba ang nadama ni David sa sandaling iyon. Bagaman hindi niya alam kung paano ito ginawa ni Ransu, malinaw na siya ay ganap na umiwas ang pag-atake ni David. Ito ay tunay na kamangha-manghang. Ngunit nahihirapan itong paniwalaan ni David. Siya rin ay isang advanced na practitioner ng madilim na enerhiya at nakipaglaban sa tabi ng maraming iba pang mga advanced na practitioner. Ang kanyang karanasan ay lampas sa imahinasyon ng mga tao. Maraming beses na ginamit ni David ang pagkilos na ito, at sa tuwing ginagamit niya ito, tinamaan nito ang kanyang kalaban. Alam niya kung gaano ito kalakas. Ngayon, gayunpaman, wala itong epekto na hindi makapaniwala. Ngunit kahit na, hindi mapigilan ni David si Ransu na madali. Sa pamamagitan ng isang malakas na sigaw, sinalakay ni David si Ransu, kasama ang isa pang hanay ng mga suntok, isa-isa, na binuo niya ang kanyang sarili. Ngunit hinarang ni Ransu ang lahat ng ito. Ito ay tunay na hindi kapanipaniwala. Imposible. Sa kanyang sariling praktikal na karanasan, dapat ay madaling talunin siya. Ngunit ang katotohanan na ipinakita niya ay hindi ganoon. Maaari bang hindi siya isang bagong advance na antas ng madilim na enerhiya, ngunit matagal na doon? Mali ba ang kanyang katalinuhan? Ayon sa katalinuhan na nakuha niya kanina, ang kalaban ay isang intermediate dark practitioner pa rin, at imposibleng mapabuti ang kanyang lakas sa isang maikling panahon. Ang tanging paliwanag ay kung ang iba ay nagkamali sa katalinuhan ng kalaban. Bagaman sinabi ng lahat na pumasok na lang siya sa advance na antas ng madilim na enerhiya, hindi pa nagtatagal, paano kung hindi totoo ang katalinuhan na ito? Nakarating na siya sa advance na antas ng madilim na enerhiya para sa sapat na oras at nakakuha ng sapat na praktikal na karanasan. Sa ganitong paraan maaari niyang iwasan ang kanyang mga pag-atake. Kabanata 155. Nanalo. Ngunit huli na. Ang katotohanan ay tulad ng naisip niya. Si Ransu ay talagang lumakad lamang sa advance na antas ng madilim na puwersa, ngunit matagal na siyang pagsasanay sa antas na ito. Lalo na matapos na sanayin ni Jendong, naabot na niya ang kanyang kasalukuyang antas. Kung hindi man, magiging mahirap para kay Ran na maabot ang kanyang kasalukuyang antas. Nakikita ng pag-atake ni David at umiiwas si Ransu, ang iba pang mga sinaunang martial artist ay labis na nagulat.
Ano ang nangyayari? Kailan naging napakalakas ni Ransu? Hindi siya ganito dati, at ayon sa alam natin, si Ransu kamakailan lamang sa advanced na antas ng Dark Force. Upang maging napakalakas sa isang maikling oras ay nakakagulat sa karamihan ng mga tao. Pagkatapos ng lahat, si Ransu ay marahil ay itinuturing na mahina sa mga mata ng karamihan sa mga tao. Ang kanyang lakas ay average, at siya ay average sa iba pang mga aspeto. Ngunit ngayon, ang pagganap ni Ran ay ganap na naiiba sa kanilang nakita dati. Ito ay natural na naging sanhi ng lahat. Kung ang kompetisyon sa martial arts ay hindi tulad ng isang tradisyonal na kompetisyon sa palakasan, pinaghihinalaan pa nila na si Ran ay nasa droga. Kung hindi man, paano siya magiging napakalakas? Ang mga kakaibang bagay ay patuloy na nangyayari, isa-isa. Paano ito posible? Paano ito posible? Si David ay nagbulong sa kanyang sarili habang inaatake niya si Ransu, na parang hindi pa rin niya matatanggap ang katotohanan sa harap niya. Hindi matatanggap ni David ang kasalukuyang sitwasyon sa kanyang puso. Gayunpaman, diretso si Ran at agad na naglunsad ng counter-attack laban kay David. Sa kabila ng kalamangan ni David sa karanasan, hindi niya natalo si Ran. Kahit na sa kanyang buong lakas, pantay-pantay silang naitugma at unti-unting nagsimulang naghihina si David. Hindi ito katanggap-tanggap kay David. Maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit naiiba ang iyong lakas sa narinig ko? Tanong ni David. Iba sa narinig mo. Si Ransu ay bahagyang nagulat, ngunit mabilis na naintindihan kung ano ang pinagsasabi ni David. Sinasabi niya na ang lakas ni Ran ay hindi tumutugma sa impormasyong natipon ni David. Kung iyon ang kaso, mayroong ilang katotohanan. Si Ran ay gumawa ng isang kamangha-manghang pag-unlad sa isang maikling panahon, na umaabot sa advanced na antas ng madilim na enerhiya at nakakakuha ng maraming karanasan sa labanan. Sa karamihan ng mga tao, hindi ito makapaniwala, ngunit alam ni Ran na marami siyang dumaan upang makamit ito. Tulad ng sinabi mo, hindi normal para sa isang tao na magkaroon ng isang malaking pagbabagong anyo, paliwanag ni Ran. Nagawa kong mag-advance sa advanced na antas ng madilim na enerhiya at master combat skills ng mabilis dahil dumaan ako sa ilang mga bagay. Mga bagay. Nakapagtataka si David. Ano ang nangyayari? Hindi mapigilan ni David na magtanong. Ilang pagsasanay lang, sagot ni Ran. Pagsasanay. Naririnig ang sagot na ito, bahagyang natigilan si David. Anong uri ng pagsasanay ang maaaring maging sanhi ng napakalaking pagbabago sa isang tao? Kung hindi ito para kay Ran na nagsasabi ng kanyang sarili, hindi maisip ito ni David. Maaari bang magkaroon ng isang paraan upang mabilis na mapahusay ang sariling lakas? Kung gayon, masigasig na malaman ni David. Sa kasamaang palad, bago magtanong si David, si Ran ay gumawa ng isang hakbang pasulong at susugod ng diretso sa kanya. Ang pag-atake ni Ran, sa sandaling ito, ay masasabing nagsimula na. Sa maraming laban kasama si Jendong, ang kapangyarihan ng labanan ni Ran ay nakarating na sa isang hindi maisip na antas para sa mga ordinaryong tao. At ang mga araw na iyon ng pakikipaglaban sa pagitan ni Jendong at Ran ay hindi ganap na walang kahulugan. Ganap nilang ginawa na si Ran kahit na mas malakas. Ito ay isang bagay na naiinggit ng iba. Kita nila, ang lakas ni Jendong ay nasa antas ng Huajin. Ang pagsasanay na may dalubhasa sa antas ng Huajin ay isang bihirang pagkakataon. Ang isang dalubhasa sa antas ng Huajin ay hindi isang simpleng pag-iral. Upang magkaroon ng tulad ng isang dalubhasang pagsasanay na kasama mo ay hindi isang mahusay na bagay. Gayunpaman, si Jendong ay handang magsanay kasama si Ransu. Ito lamang ang sapat na ito upang gawing lubos na iginagalang ni Ransu si Jendong. Ang pagganap ni Jendong ay totoo, tinatrato siya bilang isang mabuting kaibigan. Sa ganitong paraan, sa harap ng sinanay na si Ran, si David ay walang tugma at mabilis na nahulog. Ang 15 tugma ay sa huli ay nanalo si Ran. Ang resulta na ito ay isang bagay na hindi inaasahan ng karamihan sa mga tao sa simula ng kompetisyon. Dahil sa kanilang mga mata, ang pagkakataon ni David na manalo ay malinaw na mas mataas. Pagkatapos ng lahat, si David ay isang kilalang master. Kahit na sa mga advanced na madilim na manlalaro ng enerhiya, si David ay itinuturing na medyo malakas na presensya. At si Ran ay pumasok lamang sa advanced na antas ng madilim na enerhiya. Ang agwat sa pagitan niya at ni David ay masasabing napakalaki. Ngunit ang mga kaganapan ay humantong sa resulta na ito, na syempre hindi inaasahan ng lahat. Hindi ako makapaniwala na natalo si David. Oo, alam din namin ang lakas ni David. Minsan ay natalo ako sa kanya. Hindi ko inaasahan na mag-advance ako habang siya ay nabigo. Tila na ang isa pang kamangha-manghang figure ay lilito sa lungsod ng Nanzhou, at iyon si Ransu. Naisip ng lahat.
Ang mga advanced na madilim na manlalaro ng enerhiya ay napakabihirang, hayaan ang mga advanced na madilim na manlalaro ng enerhiya. Nagawa ni Ran na talunin si David, upang natural siyang maging isang malakas na presensya. Ilang sandali, ang lahat ay tumingin kay Ransu nang may maingat na mga mata. Hindi binibigyang pansin ni Ran ang kanilang mga mata at diretso na lumakad. Binabati kita, Ransu, na ipasa mo ang kompetisyon na ito. Utang ko ang lahat kay Brother Ye. Kung hindi man, hindi ko magagawang manalo ng kompetisyon na ito ng madali. Kung hindi ako tinulungan ni Brother na hindi ako nakatulong sa nakaraang pagsasanay, paano ko malalaman ang kompetisyon na ito? Bagaman simple ang mga salita ni Ranso kay Jendong, ang impormasyon ay nagsiwalat na nagulat ang lahat. Ano ang ibig sabihin ng sanayin sa iyo? Maaari bang maging si Jendong, bilang isang master sa antas ng pagbabago ng kaharian, espesyal na sinanay siya? Kung hindi man, hindi sasabihin ni Ranso iyon. Bigla, nagbago ang impresyon ng lahat kay Jendong. Hindi nakakagulat na nagawa niyang talunin si David. Lumiliko na nakatanggap siya ng pagsasanay mula sa isang master sa antas ng pagbabago ng kaharian. Oo. Sa pamamagitan ng personal na pagsasanay mula sa isang master sa antas ng pagbabagong anyo, ang kanyang lakas ay dapat na mabilis na bumuti. Ang pagkaralo ni David ay hindi makatarungan. Lahat ay nagbuntong hininga. Kabanata 156. Ang pagmamataas ni Binjo. Mayroon na kaming 17 pag-ikot, at may kaunting mga eksperto sa Chi-refinang realm hanggang ngayon, sabi ni Shanfeng Ye. Sa katunayan, bukod sa mga inapo ng aming mga sinaunang pamilyang martial arts, mayroon ding kaunting mga libot na magsasaka. Hindi inaasahan na ang ilan sa kanila ay umabot sa Chi-refinang realm, mahinahon na sinabi ni Shanfeng. Gayunpaman, ang kanilang lakas ay mas mababa pa rin sa aming mga sinaunang pamilyang martial arts. Medyo mahirap para sa kanila na makipagkumpetensya para sa nangungunang 10 posisyon, may kumpiyansa na sinabi ni Shanfeng. Siya ay may malaking pananampalataya sa inapo ng Manba na ipinadala ng pamilyang Manba sa oras na ito. Ang iba ay tumanggo ng bahagya, na kinikilala na ang mga salita ni Shanfeng ay makatwiran. Siyempre, hindi ito nangangahulugang ang lahat ng mga sinaunang martial artist na nag-iisa lamang ay mahina. Mayroong ilang mga makapangyarihan sa kanila, tulad ni Jendong. Kapansin-pansin na naabot niya ang kanyang kasalukuyang antas ng walang mga sinaunang mapagkukunan. Bukod kay Jendong, may ilang iba pa na katulad niya. Matapos ang pagtatapos ng ika-19 na pag-ikot, nagpatuloy ang referee, mangyaring tanggapin ang dalawang paligsahan mula sa numero 18 hanggang sa entablado. Nang marinig ni Jendong ang numero, diretso siyang tumingin sa entablado. Ang lalaki ay si Binjo. Palagi siyang nagngangalit laban kay Jendong dahil maraming beses siyang nasaktan sa kanya. Kung ito ay pinalo ang kanyang mga kamag-anak o hindi binigyan siya ng mukha, malamang na pinasasalamatan siya ni Jendong. Ngayon na ang tugma ni Binjo, si Jendong ay natural na kailangang manood ng ilang beses pa at maghanda ng maaga para sa kanilang hinaharap na paghaharap. Ang kalaban ni Binjo ay isang matangkad at manipis na tao na nakasuot ng itim, na mukhang ordinaryong. Hindi naalala ni Jendong ang kanyang pangalan, dahil ang kalaban ay hindi nagkakahalaga ng pag-alala. Ngunit mula sa mga pag-uusap ng mga tao sa paligid niya, naintindihan niya na ang taong ito ay marahil ay isang advanced na kalaban sa madilim na enerhiya. Karamihan sa mga nakaligtas na manlalaro ay nasa antas na ito. Kung hindi ito para sa antas na ito ay isang partikular na kakaibang bagay. Kung ikaw ay matalino, sumuko na ngayon, biglang sinabi ni Binjo. Sa simula, kahit na ang kaharian ay mas mataas kaysa sa iba, hindi ito dapat gawin tulad nito. Ilang sandali, ang mga sinaunang martial artists sa paligid niya ay sinisisi siya sa isa't isa. Karamihan sa kanila ay nasa antas ng madilim na enerhiya, at nadama nila ang isang maliit na hindi komportable na makita ang iba na ininsulto tulad nito. Bakit ako susuko dahil lang sa sinabi mo sa akin? Ang matangkad at manipis na tao ay nag-retort. Siya ay napakatyaga sa saloobin ni Binjo. Gayunpaman, ipinahayag din niya ang mga saloobin ng karamihan sa mga sinaunang martial artist. Si Binba ay tulad ng isang tao na tumingin sa iba. Tila hindi mo pa rin alam kung sino ang iyong kinakaharap, sabi ni Bin. Wala akong pakialam kung sino ka. Ang matangkad at manipis na tao ay sumisigaw. Dahil hindi mo alam kung paano pahalagahan ang kabaitan, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Sa sandaling natapos ni Bin ang pagsasalita, sinalakay niya ang matangkad at payat na tao. Ang matangkad at payat na tao ay walang balak na tumakbo palayo, at handa nang makipaglaban sa kamatayan. Nanatili siyang mapagbantay, pinapanood ang pag-atake ni Bin mula sa anumang direksyon.
Sa kasamaang palad, gaano man siya maingat, hindi siya makakakuha ng anumang kalamangan laban sa pag-atake ni Bean. Ang bilis ni Bean ay napakabilis na mabilis siyang lumitaw sa likuran ng lalaki at naghatid ng isang malakas na suntok na nagpapadala sa kanya na lumilipad. Ituturo ko sa iyo ang isang aralin para sa hindi alam ang iyong lugar, sabi ni Bean, hindi balak na palayain ang tao. Mabilis siyang lumitaw sa harap niya muli at ipinagpatuloy ang kanyang pag-atake. Ang matangkad at payat na tao ay nawala ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, ngunit si Bean ay patuloy na inaatake siya mula sa iba't ibang mga anggulo. Ang mga manunood ay kinilabutan ng brutal na eksena. Ito ay labis. Paano niya ito matalo tulad nito? Napakalungkot na makita siya sa estado na ito. Si Bean Joe ay sobrang domineering. Ang iba't ibang mga martial artist na naruroon ay lahat ay hindi nasisiyahan sa pag-uugali ni Bean. Ngunit kahit na hindi sila nasisiyahan sa kanilang paligid, ano pa ang magagawa nila? Sa mundong ito, ang lakas ay lahat. Ang mga may lakas ay maaaring gumawa ng anuman. Sa makatuwid, ang mga sinaunang martial artist na nasa antas lamang ng madilim na enerhiya ay maaari lamang maibulalas ang kanilang mga pagkabigo sa pasalita. Matapos ang matangkad at payat na tao ay gumuho ng lubusan, pinakawalan siya ni Bean. Sa pagtingin sa matangkad at payat na tao na bahagyang humihinga sa entablado, sinabi ni Bean, hahayaan kita sa oras na ito. Kung hindi mo pa rin alam kung paano kumilos sa hinaharap, gagawin kitang mas masahol pa. Pagkatapos sinabi niya ito, si Bean ay direktang naiwan. Tiningnan ng referee ang tao sa lupa at ginawa ang paghuhusga, si Bean Joe ay nanalo ng tugma na ito at direktang sumulong. Ang mga miyembro ng ika-18 na pangkat ay sumulong din sa oras na ito. Nang maglakad siya mula sa entablado, sinulyapan ni Bean si Jendong. Ito ay sa susunod na oras. Bulong ni Bean ang pangungusap na ito at pagkatapos ay naiwan ng direkta. Hehe. Si Jendong ay ngumiti ng basta-basta. Kahit na si Bean ay hindi masama sa lakas, hindi niya inaasahan na siya ay makitid ang pag-iisip. Kahit na sa sitwasyong ito, hindi mapigilan ni Jendong ngunit nais na labanan siya ng ilang sandali. Gusto niyang ipakita sa kanya ang ilang kulay. Sa backbox ng Ching Mo Hall. Tila na ang taong ipinadala ng iyong pamilya ng Joe sa oras na ito ay hindi mahina sa lakas, sabi ni Shan Fengye, na nakikipag-usap kay Xiong Joe na katabi niya. Nang marinig ang mga salitang ito, natural na nasisiyahan si Xiong. Pagkatapos ng lahat, si Bean ang kanyang anak. Kung saan, kailangan pa rin ni Bean ng mas maraming kasanayan upang maging isang bihasang master, sagot ni Xiong, bagaman naramdaman niyang labis na ipinagmamalaki sa loob. Old Fox? Shanfeng muttered sa kanyang sarili, alam na ang mga salita ni Xiong ay may mas malalim na kahulugan. Ngunit tila ang Joe na si Bean Joe ay may ilang salungatan kay Jendong Ye, biglang tumawa si Shanfeng. Ang mga tao na naruroon ay hindi ordinaryong tao, at maaari nilang hulaan mula sa ekspresyon ni Bean ngayon. Gayunpaman, mahirap sabihin kung sino ang mananalo sa pagitan ni Bean at Jendong. Dagdag pa ni Shanfeng, dahil ang kanyang pakikipag-ugnay sa pamilyang Joe ay hindi maganda. Kabanata 157. Enemies, Duel. Habang natapos ang mga huling grupo ng kanilang mga tugma, ang tuktok na 20 ay mabilis na tinutukoy. Sa wakas ay ginawa ko ito sa tuktok na 20. Hindi ko naisip na magagawa ko ito, kamangha-mangha ito. Bulalas ng isa sa mga kwalipikado. Huwag masyadong magalak, ginawa mo lamang ito dahil hindi mo nakatagpo ang mga nasa antas ng Hua Realm. Kung ginawa mo, hindi mo ito gagawin sa tuktok na 20, isa pang kalahok na nag-retort. Ang mga kwalipikadong kalahok ay nagsimulang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Sa sandaling ito, bumaba ang referee mula sa Ching Mo Hall. Tiningnan ni Ching Jiebei ang 20 kwalifikasyon na may ngiti sa kanyang mukha. Binabati ko kayo, lahat kayo ay ginawa ito sa tuktok na 20 ng aming Ching Mo Hall Martial Arts Tournament. Nang marinig ang pagbati ni Ching Jiebei, ngumiti ang mga kalahok sa ilalim ng lupa. Ang paggawa nito sa tuktok na 21 karangalan sa sarili nito. Lahat kayo ay makakatanggap ng gantimpala na ipinangako namin ng una, na doble ang dami ng mga bato ng espiritu mula sa aming Ching Mo Hall, patuloy ni Ching Jiebei. Nang marinig ito, ang mga mukha ng martial artist ay naging pula na may tuwa. Spirit stones were a very real and valuable commodity in this world. Ang pagkuha kahit na ang isa ay isang mahirap na gawain, hayaan ang dobleng halaga na ipinangako ng Ching Mo Hall. Ang gantimpalang ito ay talagang kaakit-akit sa lahat. Gayunpaman, sa sandaling ito, interesado rin sila sa isa pang gantimpala, ang nangungunang 10 ng martial arts tournament. Ang mga alingaw-ngaw ay ang nangungunang 10 ng martial arts tournament ay lubos na pinahahalagahan.
Maging si Yuan Zhang, na hindi madaling humanga, ay nag-coveted ng isang lugar sa top 10. Sa kasamaang palad, nagkaroon siya ng masamang kapalaran at nakatagpo si Zhendong, isang halimaw, at tinanggal sa tuktok na 40. Kung hindi man, sa kanyang pangunahing antas ng paglilinang ng Qi, maaaring maabot niya ang hindi bababa sa nangungunang 10 walang anumang problema. Kung siya ay maswerteng, baka gawin niya ito sa top 5. Sa kasamaang palad, siya ay medyo hindi mapakali at tinanggal ng direkta ni Zhendong. Kung nakatagpo siya ng ibang mga kalaban, malamang na may advanced siya. Ngayon, mayroong ilang mga madilim na manlalaro ng antas ng Qi sa tuktok na 20. Ngayon, sasabihin ko sa iyo kung anong uri ng mga gantimpala ang nangungunang 10 ng martial arts na kompetisyon na matatanggap, sabi ni Qing Jiebai. Ang bawat tao'y huminga nang marinig nila ito, dahil ito ang kanilang pinakamalaking motibasyon sa pagpunta rito. Ang gantimpala para sa nangungunang 10 ibinigay ng aming Qing Mohol ay ang Kunshan Secret Realm. Sa sandaling ang mga salitang, Kunshan Secret Realm, ay sinasalita, ang lahat ng mga sinaunang martial artist ay hindi mapakali. Ang mga nakakaalam kung ano ang kinakatawan ng lihim na kaharian ay naging labis na nasasabik. Ang Kunshan Secret Realm ay sinasabing maraming mga pagkakataon. Kung ang isang ordinaryong sinaunang martial artist ay nagtungo roon at kumuha ng ilang mga kayamanan, mabilis nilang masisira ang kanilang sariling kaharian. Mayroong ilang mga hindi kapani-paniwalang kayamanan doon, ang ilan sa mga ito ay maaaring dagdagan ang talento ng isang tao sa sinaunang martial arts. Kung nakuha mo ang mga kayamanan na ito, marahil ay pupunta ka mula sa pagiging isang tao na walang talento sa isang taong may pambihirang talento sa isang iglap. Ang Kunshan Secret Realm, bulong ni Zhendong, nagulat sa matanda ng may ganitong paraan at alam ang tungkol sa mga gantimpala para sa nangungunang 10 ng maaga. Kung hindi alam ng isang tao ang tungkol sa lugar na ito, magiging maayos, ngunit ngayon alam nila, kailangan nilang pumunta at tingnan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang maalamat na lugar. Ang mga bansang ito ay sa wakas ay napagtanto kung gaano kahalaga na lumahok sa kompetisyon ng martial arts na ito, si Bin Zhou sneered habang siya ay tumingin sa paligid. Dapat akong makakuha ng mahalagang kayamanan sa Kunshan Secret Realm. Si Taog Shi ay ikinuyom ang kanyang mga kamao nang marinig na ang gantimpala ay isang lugar sa Kunshan Secret Realm. Ang mga makapangyarihang sinaunang mandirigma ay interesado sa gantimpalang ito. Di nagtagal, nagsimula ang mga kwalipikadong tugma. Ang mga spot para sa Kunshan Secret Realm ay nakuha na ng mga eksperto sa lupain. Sa pangwakas na tugma, ito ay sa pagitan ni Zhendong at Bin. Parehong ang mga kalahok mula sa Qing Mohol at ang mga mahahalagang figure sa mga pribadong kahon ay binibigyang pansin ang tugma na ito. Si Zhendong at Bin, tulad ng pagmamataas ng langit, ay nakakaakit ng pansin ng lahat. Zhendong, oras na upang ayusin natin ang ating mga sama ng loob, sabi ni Bin. Malapit ko nang sabihin ang parehong bagay. Alamin natin ang ating mga sama ng loob ngayon, sagot ni Zhendong. Ito ang iyong saloobin na pinakakinamumuhian ko, Bin Zhou sneered. Kung kinamumuhian mo ang aking saloobin, pagkatapos ay talunin ako ng iyong sariling mga kamay, hinamon ni Zhendong. Ang madla sa ibaba ng entablado ay maaaring sabihin na ang dalawang ito ay may sama ng loob laban sa bawat isa. Gayunpaman, sa huli, ang magwagi ang magiging tama. Pagkatapos ng lahat, sa mundong ito, ang nagwagi ay tumatagal ng lahat. Ipapakita ko sa iyo ang pagkakaiba sa pagitan natin. Bilang isang senior sa Hua Realm, ang kapangyarihan na taglay ko ay hindi isang bagay na maaari mong maliitin, sigaw ni Bin. Ang 7 magkakasunod na kamao ni Bin Zhou. Inatake ni Bin si Zhendong ng direkta. Ito ay talagang 7 magkakasunod na kamao ni Zhou, ang isang tao ay hindi makakatulong ngunit mag-exclaim. Ano ang 7 magkakasunod na kamao ni Zhou? Ito ay isang sinaunang martial art na nilikha ng mga ninuno ng pamilyang Zhou, isang maalamat na pamamaraan kung saan ang bawat suntok ay mas malakas kaysa sa huli. Sa pamamagitan ng ika-7 suntok, ang kapangyarihan ng nakaraang 6 na suntok ay pinagsama, na ginagawa itong isang sobrang pamamaraan, isang tao ang nagpaliwanag. Si Bin Zhou ay dapat na mula sa isang sinaunang pamilyang martial arts. Ang karamihan ng tao ay pinaghihinalaang ito, ngunit ang nakikita ito sa pagkilos ay nakakagulat pa rin. Si Bin Zhou, na nagpakawala sa 7 magkakasunod na kamao, ay nakakatakot. Naging seryoso din si Zhendong. Bilang isang taong nagmamay-ari ng isang mersenaryo na grupo, alam niya na ang mana ng mga sinaunang pamilyang martial arts ay hindi dapat ma-underestimated. Sa makatuwid, kailangan niyang gawin itong seryoso. Ito ang unang suntok. Sinuntok ni Bin Zhou si Zhendong na may hindi kapanipaniwala na puwersa.
Sa sandaling iyon, si Jendong ay hindi naglakas loob na maliitin siya at agad na ginamit ang kanyang sariling sinaunang martial art. Dragon Claw Hand. Ang nagwagi sa pagitan ng pitong magkakasunod na kamao ni Joe at pamamaraan ng Dragon Claw ay malapit ng maihayag sa sandaling ito. Ang dalawa ay direktang nag-clash ng isang tunog tulad ng bakal na nagbabanggaan ng echoang sa buong arena. Ang mga mata ni Binjo ay bahagyang nag-flick. Tila na ang taong ito ay isang kalaban din sa advanced na antas ng pagbabagong anyo. Kung hindi man, hindi niya magagamit ang sinaunang martial arts upang mapaglabanan ang kanyang mga pag-atake. Si Jendong ay isang manlalaban din sa advanced na antas ng pagbabagong anyo. Bagaman hindi nais ni Bin na aminin ito, ang sitwasyon sa harap niya ay sinabi sa kanya ang katotohanan. Gayunpaman, imposible para sa kanya na hadlangan ang pitong magkakasunod na kamao ng Joe na may diskarte sa Dragon Claw. Pangalawang feast ay itinapon at nahuli ni Jendong. Pangatlong kamao, nahuli din. Pang-apat na kamao. Sa oras na ito, nais pa rin ni Jendong na gumamit ng Dragon Claw technique upang mahuli ang pag-atake. Kabanata 158. Ang misteryo ng pagkakakilanlan. Gayunpaman, nang ang Dragon Claw ay nakipag-away sa pitong link na kamao ng pamilya ng Joe, si Jendong ay maaaring makaramdam ng isang napakalaking puwersa na tumalbog sa kanyang kamay. Hindi, kung gagamitin ko ulit ang pagkilos na ito, natatakot ako na hindi ko ito makukuha. Dragon Claw, pangalawang yugto. Infuse niya ang kanyang enerhiya ng direkta sa kanyang palad na siyang pangalawang yugto ng Dragon Claw. Ito ay mas malakas kaysa sa ordinaryong Dragon Claw. Sa napakalaking kapangyarihan, nagawa niyang makagambala ang ikaapat na suntok ng pitong link na kamao. Ito ay imposible. Sa Qingmo Pavilion o sa pribadong kahon, direktang tumayo si Xiongzhou. Sa pagtingin sa eksena sa harap niya, siya ay puno ng kawalan ng paniniwala. Ang pitong link na kamao ng kanyang pamilya, ang ikaapat na suntok ay talagang naharang. Kapatid na Joe, huminahon. Ang mga taong may talento ay palaging lalabas sa bawat henerasyon. Hindi madaling ma-intercept ang martial arts ng iyong pamilya, ngunit makatwiran din ito. Matapos ang isang nakakaaliw na pahayag mula kay Shanfeng, si Xiong ay nag-atubiling naupo. Samantala, tinitigil ni Shanfeng si Jendong na nagtataka kung ano ang iniisip niya. Ang mukha na ito. Bulong ni Shanfeng. Ang iba pang mga martial artists sa field ay ganap na iginuhit sa kanilang tunggalian. Hindi ko inaasahan na ma-intercept ang ikaapat na suntok. Hindi inaasahan ni Bin ang sitwasyong ito. Maaari lamang silang magpatuloy sa paglaban. Fifth punch. Ang isang mas malakas na kamao ay itinapon kay Jendong, ngunit naharang pa rin ito sa ikalawang yugto ng Dragon Claw. Sixth punch. Ang mukha ni Bin ay na-flush, na parang ginagamit ang pagkilos na ito ay naglagay ng napakalawak na paylay sa kanya. Ngunit kahit na sa pagkilos na ito, nahuli ito ni Jendong. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga sinaunang martial artists sa field, kasama na ang mga henyo ng mga sinaunang pamilyang martial, ay hindi makakatulong ngunit lumingon sa kanila. Sapagkat kung hindi malulutas ito ng ika-6 na suntok, maaaring gamitin nila ang ikapitong suntok. Ang pitong magkakasunod na suntok ng pamilya ng Joe, ang ikapitong suntok, ay hindi isang ordinaryong pagkilos. Kahit na ang pagkilos na ito ay hindi malulutas ito. Ang mukha ni Bin ay puno ng pagkabigla, at tila ang eksenang ito ay may napakalaking epekto sa kanya. Napakalakas ba niya? Walang paraan. Kailangan ko bang gamitin ang pagkilos na ito sa aking sarili? Kung ayaw niyang gamitin ang pagkilos na ito, hindi ito gagamitin ni Bin. Ngunit nang makita ang mapagmataas na mukha ni Jendong, nagpasya siyang gamitin ang pagkilos kahit na kailangan niyang magbayad ng isang tiyak na presyo. Ang pitong magkakasunod na suntok ng pamilya ng Joe, ang ikapitong suntok. Si Bin ay maaari lamang mag-atubiling gamitin ang pagkilos na ito, at ang pasanin sa kanya ay napakahusay. Ngunit kahit na, ang kapangyarihan nito ay hindi kapani-paniwalang nakakagulat. Ang isang malaking aura ay sumulong sa platform ng bato, na iniiwan ang lahat sa bukid. Walang makakahuli ng suntok na ito, di ba? Ang kakilakilabot ng suntok na ito ay maaaring madama ng lahat na naruroon. Kung may sino man nakukuha ng suntok na ito, marahil ay malubhang nasugatan sila, kahit sino sila. Ito ang pananaw ng mga sinaunang martial artists sa field. Pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong nakakatakot. Ang pitong magkakasunod na kamao ng pamilya ng Joe ay talagang ginamit ang ikapitong kamao. Ang lahat ng mga pamilyang martial arts ay nakatingin sa kanilang dalawa. Dahil naintindihan nila ang pinsala at takot sa pitong magkakasunod na kamao ng pamilya ng Joe. Ang katotohanan na si Bin ay pinilit na gamitin ang pagkilos na ito ay sapat na upang ipakita ang pambihirang kakayahan ni Jendong. Tinanggap ni Jendong ang pagkilos na ito. Siya rin ay isang taong walang awa.
Sa pagtingin sa agresibong kamao na ito, naging seryoso ang mukha ni Jendong. Napakalakas ng kaaway. Ngunit siya, si Jendong, ay hindi mahina. Kung sumabog lamang siya sa kanyang lakas ng rurok, natural na madali itong tanggapin ang pagkilos na ito. Ngunit ngayon, nais ni Jendong na umasa sa kanyang advance na antas ng chi control upang harapin si Bean head-on. Sa pagtingin sa agresibong kamao na ito, maaari lamang niyang gamitin ang pagkilos na ito. Dragon Claw Hand, 3rd stage. Ang isang nakasisindak na aura ay agad na kumalat sa mga claws ni Jendong. Ang mga tao na naruroon ay hindi inaasahan na mayroon pa ring ikatlong yugto. Ang batang ito ay mayroon pa ring pagkilos na ito. Ang mga big shot sa kahon ay labis na nagulat. Hindi nila inaasahan na ang pagkilos ni Jendong ay mayroon pa ring ikatlong yugto. Ito ay nakakagulat sa kanila. Lalo na si Xiong, na ang mukha ay naging seryoso. At ganoon din si Shanfeng, na nakatitig kay Jendong, hindi alam ang iniisip niya. May ikatlong yugto pa rin. Sa mga mata ni Bin, lumitaw ang isang pagpapahayag ng kawalan ng paniniwala. Ang nakaraang fist ng Dragon Claw ay mahusay na gumanap. Hindi niya alam kung sino ang mananalo sa pagitan nito at ng 7 magkakasunod na kamao ng pamilya ng Zhou. Ngunit ngayon, walang pag-urong. 7 magkakasunod na fists ng pamilya ng Zhou. Dragon Claw Fist. Ang pagtitipon ng kapangyarihan mula sa nakaraang mga suntok, ang ika-7 suntok ng 7 magkakasunod na kamao ay direktang tumama sa braso ni Jendong. Ang isang malaking epekto ay sumabog, kumala sa mga damit ni Jendong. Sa sandaling iyon, dahil sa napakalaking puwersa, ang lahat ng damit ni Jendong ay napunit. Ang pagkilos na ito ay medyo malakas, ngunit ang Dragon Claw Fist ay mas malakas. Ang 7 magkakasunod na kamao ay hindi maaaring pigilan ito. Sa pamamagitan ng isang malakas na sigaw, ang buong katawan ni Bin ay naghina at lumipad, bumagsak sa lupa. Ito ay imposible. Sa likod na kahon ng Qing Mohol, ang mukha ni Shanfeng Ye ay puno din ng hindi kapanipaniwala. Nakita niya ang jade pendant na nakabitin mula sa dibdib ni Jendong. Ang tiger pattern jade pendant. Kung ito ay isang ordinaryong tao, marahil ay hindi nila alam kung ano ang kinatawan ng jade pendant na ito. Ngunit naintindihan ni Shanfeng kung ano ang sinasagisag nito. Big Kuya. Ang jade pendant na ito ay pag-aari lamang ng big brother ni Shanfeng. Hindi nakakagulat na naramdaman niya ang pamilyar nang makita niya si Jendong. Ito ay dahil siya ang anak ng kanyang big brother. Si Jendong ay isang miyembro ng pamilya ng Ye. Ang pamilya ng Ye ay naghahanap para sa kanyang kuya sa loob ng mahabang panahon, ngunit walang tagumpay. Sa wakas, mayroong isang palatandaan. Sa paghuhusga mula sa kanyang hitsura, siya ay tiyak na anak ng big kuya. Si Shanfeng ay kumala sa kanyang kamay at isang tao na mukhang isang katulong ay tumayo. Sir, ano ang problema? Ito ay kagyat. Ipaalam sa matandang master. Bihirang para itong maging kagyat. Dapat itong isang bagay na napakahalaga upang maabot ang punto ng pag-abiso sa matandang Panginoon ng pamilya ng Ye. Sabihin mo sa kanya na natagpuan namin ang anak ni Kuya. Anak ni Kuya. Hindi masyadong naintindihan ng katulong ang pangungusap na ito, ngunit naihatid pa rin niya ito. Natagpuan namin ang anak ni Kuya. Si Shanfeng ay labis na nasasabik sa sandaling ito. Hindi nakakagulat na si Jendong ay napakalakas. Ang pamilya ng Ye ay may malaking potensyal sa sinaunang martial arts. Natalo ka. Si Jendong ay tumingin kay Bin Zhou ng malamig at sinabi. Kabanata 159. Ang pangangibabaw ni Shanfeng Ye. Ang 7 link na kamao ng pamilya ng Zhou ay ganap na walang silbi laban kay Jendong. Hindi ito matanggap ni Bin Zhou. Imposible, hindi ako maaaring matalo. Ang bibig ni Bin ay dumudugo, ngunit sinabi pa rin niya ito. Kung siya ay natalo, hindi siya makakapasok sa Kunshan Secret Realm. Talagang hindi niya kayang tiisin ang isang bagay na nangyayari. Kinuha ni Bin ang isang tableta mula sa kanyang bulsa at nilamon ito. Nakakakita ito, nadama ni Jendong. Matapos lunukan ang tableta, naging pula ang mukha ni Bin at ang kanyang paghinga ay nag-skyrock. Ano iyon? Ano ang kinuha niya na huminga ng kanyang hininga sa isang iglap? Ang pil na iyon ay kainahinala. Sa pag-skyrocketing ni Bin, natawa siya ngayon, Jendong, hindi mo ako matalo, huwag mo ring isipin ang pagpunta sa Kunshan Secret Realm. Sa kanyang paghinga ng skyrocketing, ang lakas ni Bin ay 2 beses na kasing lakas ng dati. Sa pamamagitan ng napakalakas na lakas, sinalakay niya ng direkta si Jendong. Talagang umaatake siya. Sinunggaban niya si Jendong habang naisip niyang nanalo siya. Ngunit paano si Jendong ay isang ordinaryong tao? Agad niyang naramdaman ang hangarin ni Bin. Sa puntong ito, hindi na kailangang itago ang kanyang buong lakas.
Half-Step Grandmaster Realm. Isang malaking hininga ang sumabog mula kay Jendong. Ang 7 link na kamao ng pamilya ni Zhou. Dragon Feast. Agad na nagbangga ang dalawa. Sa pagdoble ng kanyang paghinga, si Bin ay lubos na tiwala sa kanyang sarili. Gayunpaman, nang makipaglaban siya kay Jendong, natagpuan niya na ang lakas ni Jendong ay higit na mataas sa kanyang sarili. Boom! Ang tunog ng pagbasag ng mga buto ay narinig habang ang braso ni Bin ay direktang nasira ng kamao ng dragon ni Jendong. Hinawakan niya ang kanyang braso at umungol sa lupa. Gaano ka manggahas na salakayin ako? Nais ni Jendong na magpatuloy at maihatid ang pangwakas na suntok. Gaano ka manggahas? Isang galit na tinig ang nagmula sa likurang silid ng Qingmo Hall. Ang pintuan ng silid sa likod ay nabasag at isang figure ang sumalakay kay Jendong ng direkta. Hinarang ni Jendong ang kamao ng figure sa parehong mga kamay. Sino yon? Ang bawat tao'y naruroon ay tumingin sa figure, isang gitnang may edad na itim na hindi nakilala. Pinwersa niya si Jendong na umatras at tinulungan si Bin mula sa lupa. Anak ko, okay ka lang ba? Ito ay naging ama ni Bin Zhou. Tatay, ginamit niya ang kasuklam-suklam na paraan upang salakayin ako at talunin ako ng ganito. Dapat mo akong tulungan, sabi ni Bin. Okay, siguradong makakatulong sa iyo si tatay, malamig na sinabi ni Xiong kay Bin. Ang taong ito ay naging ama ni Bin, na malinaw na nagulat ang lahat. Hindi ba ito nangangahulugan na ang Ginoon na ito ay mula sa isang sinaunang pamilya martial arts? Ang mga kabataan ngayon ay talagang mayabang. Ginagamit nila ang gayong kasuklam-suklam na paraan sa mga kompetisyon sa martial arts. Tinitigan ni Xiong si Jendong at sinabi ang mga salitang ito. Ang mga kasanayan ng iyong anak ay mas mababa sa iba. Sumigaw si Jendong. Kung ang matandang ito ay hindi alam kung paano igalang ang iba, hindi niya iniisip na bigyan siya ng isang aralin. Pagkatapos ng lahat, si Jendong ay nasa antas na ng isang kalahating hakbang na Grandmaster. Bata, gaano ka manggahas na maging mapagmataas? Hayaan mo akong ipakita sa iyo ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa sinaunang martial arts pamilya. Tulad ng pag-aksyon ni Xiong, isang figure ang nagmamadali. Nakikita ko kung sino ang nais na saktan si Jendong. Naglakad din si Shan Fengye sa likurang silid ng Qingmo Pavilion. Isa pa. Nalito ang lahat, kahit si Qing Jiebai at Qing Ye ay nalilito sa sandaling ito. Bakit nais na protektahan ng kanilang pangatlong tiyuhin ang isang tagalabas? Nagdilim din ang mukha ni Xiong. Kapatid na Ye, hindi mo ba sinabi na si Jendong na ito ay hindi mula sa iyong pamilya? Pipigilan mo ba ako ngayon? Iyon ay dati. Ngayon naiintindihan ko na si Jendong ay may mahusay na koneksyon sa aming pamilya. Sinabi ni Shan Fengye. Ang pangungusap na ito ay nalito si Jendong. Anong uri ng koneksyon ang mayroon siya sa pamilya ng Ye? Ngunit ang taong nasa harap niya ay mukhang medyo pamilyar. Si Qing Ye ang unang nagsalita, tiyuhin, ano ang pinagsasabi mo? Si Jendong ay may koneksyon sa ating pamilya. Tama si Qing Ye. Kung hindi ako nagkakamali, dapat siya ang iyong pinsan, anak ng iyong tiyuhin. Kalmado na ipinaliwanag ni Shan Feng. Imposible ito. Sinabi ni Jendong Ye. Bakit imposible, Jendong? Mabait na tanong ni Shan Feng. Maaari mo bang sabihin sa akin kung saan nagmula ang tigre na pattern na jade pendant na ito? Tiger pattern jade pendant. Tumingin si Jendong sa jade pendant sa kanyang dibdib. Ang jade pendant na ito ay ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Ito ang heirloom ng aking ama. Isang heirloom. Sa pagkarinig, nanginginig ang bibig ni Shan Feng. Tila na ang kanyang kuya ay namatay, tulad ng naisip niya. Tandaan, batang lalaki, naghahanap ka ng pamilya ng Ye. Sinabi ni Shan Feng kay Jendong. Ngunit para kay Jendong, wala siyang emosyonal na kalakip sa pamilya ng Ye. Malamig na sumimangot si Xiong. So, Kuya Ye, pipigilan mo ba ako ngayon? Oo, ito ang aking pamangkin. Wala sa iyo ang maaaring hawakan siya. Matapang na sinabi ni Shan Feng. Nakikita ng kanyang saloobin, naintindihan ni Xiong na ang ibig sabihin ni Shan Feng. Ito ba ay magiging isang away sa pagitan nila at ng pamilya ng Ye dito? Maingat na naisip ni Xiong. Sa likod ng Qingmo Pavilion ay ang pamilya ng Ye. Kung nagsimula sila ng away dito, wala silang pagkakataon na manalo. At ang iba pang mga pamilya ay hindi papayag na madali. Mabuti. 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 Kung igiit mong protektahan siya, kung gayon ang aming pamilya ng Zhou at ang iyong pamilya ay magkakaroon ng sama ng loob. Kaya ano? Ang aming pamilya ay hindi natatakot sa iyo. Hindi takot sa iyo. Ang tatlong salitang ito ay nagalit kay Xiong. Umalis na tayo. Ngunit tatay, hindi mo ba ako tutulungan na maghaiganti?
Pag-uusapan natin ito mamaya. Galit na sinabi ni Xiong, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Sa sitwasyong ito, hindi masyadong makakasama upang labanan ang mga tao ng pamilya ng Ye. At ngayon, ang tanging bagay na maaaring matukoy para sa lahat ay ang pamilyang Zhou at ang pamilya ng Ye ay nabuo din ng sama ng loob. Ang panunood ni Xiong ay umalis na nanghihina, si Shanfeng ay nanatiling walang ekspresyon. Qingjie, maaari mong ipahayag ang resulta ngayon. Sinabi ni Shanfeng kay Qingjie. Okay. Nabigla si Qingjie, natapos ang nangungunang 10 kompetisyon, at ang pag-uuri ng labanan para sa nangungunang 10 ay magaganap sa araw pagkatapos bukas. Inihayag ni Qingjie ang mga resulta ng kompetisyon ng direkta. Kabanata 160. Mga tao ng pamilya ng Ye. Zhendong, kung hindi mo iniisip, pumunta tayo sa pribadong silid at makipag-usap, sabi ni Shanfeng. Ngunit para kay Zhendong, ang biglaang tingin ng kanyang ikatlong tiyuhin ay nagparamdam sa kanya ng isang maliit na hindi pamilyar. Maraming taon na siyang nabubuhay ng maraming taon, kaya sino ang kanyang mga kamag-anak? Qingye? Lumapit din dito, sabi ni Shanfeng kay Qingye. Bagaman ayaw ni Qing na pumunta, hindi niya maaaring masaktan ang kanyang mga matatanda. Tumingin si Qingye kay Zhendong at ang kanyang mukha ay naging sobrang madilim. Hindi niya inaasahan na ang taong ito ay biglang maging pinsan niya. Para kay Qingye, maaari itong maging isang mabuti o masamang bagay. Di nagtagal, dinala ni Shanfeng si Zhendong sa isang pribadong silid. Zhendong, maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa iyong ama? Ama. Si Zhendong ay bahagyang natigilan. Ito ay isang malungkot na paksa para sa kanya. Ang taong ito ay biglang lumitaw at inaangkin na ang kanyang ikatlong tiyuhin. Nakakagulat. Ang aking ama at ako ay nakasalalay sa isa't isa noong bata pa ako, ngunit iniwan niya ako sa isang aksidente, paliwanag ni Zhendong. Hindi pa rin niya lubos na pinagkakatiwalaan ang taong ito sa harap niya, ngunit tila nagmamalasakit siya tulad ng isang kamag-anak. Big brother? Is that all? Si Shanfeng ay bumagsak, ang kanyang tinig ay nanginginig ng bahagya. Ito ay isang mahirap na bagay para sa kanya na tanggapin. Mula sa isang batang edad, palagi siyang nababahala lalo na sa kanyang malaking kapatid. Tuwing mayroong isang bagay na mabuti, ang kanyang malaking kapatid ay palaging magbibigay daan sa kanya. At sa isang big brother na tulad nito, paano siya magkakaroon ng emosyon? Anong uri ng aksidente ito? Hindi ito sanhi ng isang tao na sinasadya, ito. Ang mga mata ni Shanfeng ay nagpakita ng isang matalim na tingin. Kung ito ay isang normal na aksidente, ito ay isang bagay, ngunit kung ito ay sanhi ng isang tao na sinasadya, tiyak na hindi niya hahayaan ang taong iyon. Pinatay si tatay. Sa oras na iyon, sinakripisyo niya ang kanyang sarili upang iligtas ako. Pinatay. Ang mga mata ni Shanfeng ay agad na naging pula ng dugo, at sinampal niya ang kanyang kamay sa mesa. Ang talahan na yan ay agad na nabasag sa mga piraso. Kaya may pumatay sa iyong ama, di ba? Sino ang maglakas loob na maging matapang? Galit na galit si Shanfeng. Sa tabi niya, sina Qingjie at Qingye ay hindi pa nakakita kay Shanfeng na ganito dati. Tila nagagalit talaga siya. Ang katotohanan na ang batang master ng pamilya ng Ye ay pinatay ay isang bagay na hindi niya matanggap. Kung ang kanyang malaking kapatid ay hindi umalis sa bahay sa oras na iyon, hindi siya magtatapos ng ganito. Ang taong pumatay sa kanyang malaking kapatid ay walang alinlangan na isang kasuklam-suklam na tao. Si Zhendong ay orihinal na nag-aalinlangan kay Shanfeng, ngunit nakikita niya ito ng ganito, naramdaman niya ang kanyang katapatan. Tila si Shanfeng ay talagang nagmamalasakit sa kanyang ama. Naniniwala siya na ang hitsura na ito ay isang pagpapahayag ng galit. Sa halip na magpanggap na linlangin ang kanyang sarili, nagsalita siya ng katotohanan. Ang aking ama ay namatay dahil sa isang pangkat ng mga tao, ngunit ang kanilang mga pagkakakilanlan ay hindi pa ganap na sinisiyasat. Napaka-misteryoso nito. Dapat kong iulat ito sa pamilya, sabi ni Shanfeng, na hindi mapapakawalan ang bagay tungkol sa kanyang kapatid na lalaki. Dapat niyang ipaghiganti ang kanyang kapatid, kahit na ang ibig sabihin nito ay panganib sa kanyang sariling buhay. Hindi, tumanggi si Zhendong sa sandaling ito. Hindi. Zhendong, bakit? Tanong ni Shanfeng. Dapat ako ang maghaiganti sa aking ama mismo, paliwanag ni Zhendong. Nakikita ng ekspresyon ni Zhendong, naintindihan ni Shanfeng na si Zhendong ay walang gaanong emosyonal na paglapit sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang batang ito ay lumaki ng labis, at biglang kinikilala ang mga ito bilang pamilya ay hindi makatotohanan. Sa katunayan, ang katotohanan ay tulad ng nahulaan ni Shanfeng. Hindi itinuring ni Zhendong ang mga ito bilang kanyang sariling pamilya hanggang ngayon. Zhendong,
kahit na ano ang iniisip mo sa iyong puso, ang iyong ama ay aking kuya. Bilang kanyang nakababatang kapatid, nais ko ring tulungan siyang maghayganti sa kanyang kamatayan, sabi ni Shanfeng. Bumantong hininga si Shanfeng. Nang umalis ang aking kapatid sa bahay maraming taon na ang nakalilipas, hindi na siya bumalik. Sa loob ng maraming taon, naisip namin na siya ay buhay. Ngunit hindi namin inaasahan na siya ay namatay na. Ang aming pamilya ay naghanap din sa kanya, ngunit sa kasamaang palad, hindi namin narinig mula sa kanya. Akala namin nagtatago siya sa Jingzhou. Ngunit sino ang mag-aakala na ang Big Brother ay magagalit at darating sa Jingzhou City? Kung hindi ito para sa pendant na may patong na tigre na ito, natatakot ako na hindi ka rin namin makilala, itinuro ni Shanfeng ang jade pendant sa katawan ni Zhendong, na naghahanap ng maalalahanin. At ang iyong hitsura ay eksaktong kapareho ng Big Brothers, isa ka sa amin, ang pamilya Ye. Sinabi ni Shanfeng na may malalim na pagmamahal. Napansin din ito ni Zhendong. Kaya, gusto mo bang bumalik sa aming pamilya? Sinabi niya kay Zhendong, ang kanyang mga mata na naglalaman ng isang pahiwatig ng pakiusap. Para sa junior na ito, naramdaman din ni Shanfeng ang walang katapusang pagkakasala. Ang iba pang mga anak ng mga sinaunang pamilyang martial arts ay maaaring makatanggap ng proteksyon mula sa kanilang mga pamilya noong bata pa sila, ngunit si Zhendong ay kailangang mag-navigate sa mundo lamang. At gayon pa man siya ay naging master sa antas ng kaharian ng pagbabagong anyo. Maaaring isipin ng isang tao kung gaano karaming paghihirap ang kanyang naranasan. Ito lamang ay sapat na upang makaramdam si Shanfeng. Kung alam ng matanda tungkol dito, hindi niya alam kung ano ang iisipin niya. Marahil ay makaramdam siya ng pagkakasala dahil sa pag-alis ni Big Brother. Hindi tumugon si Zhendong. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ngayon. Nang makita ito, hindi siya pinilit ni Shanfeng na bumalik sa pamilya ng Ye. Sa halip, ipinakilala niya si Zhendong sa kanyang pinsan, si Qing Ye, ang anak ng kanyang pangalawang tiyuhin. Siyempre, alam ni Zhendong si Qing Ye. Nakipaglaban pa sila sa isa't isa ilang araw na ang nakakaraan. Sa isang sulyap ng isang mata, ang taong ito ay naging pinsan niya. Ang buhay ay talagang naglaro ng mga trick sa mga tao. Ang mukha ni Qing Jiebei ay mukhang medyo hindi likas. Siya ay nakipag-ugnay kay Zhendong dati, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay maging pamangkin ng kanyang tiyuhin. Qing Ye? Ito ang anak ng iyong tiyuhin, ang iyong pinsan, mahigpit na sinabi ni Shanfeng kay Qing Ye. Ang taong ito ay palaging hindi tapat, at kinuha ang autoridad ng isang nakatatanda upang makinig siya. Sinulyapan ni Qing Ye si Zhendong na may sama ng loob sa kanyang mga mata, ngunit tinawag pa rin siyang pinsan. Si Zhendong ay natural na napansin ang kanyang pag-aatubili, at maaari lamang tumango ng bahagya sa sitwasyong ito. Zhendong, sa mga taon na ito, pinayagan ka ng aming pamilya at ng iyong ama. Hindi mo ba talaga nais na bumalik at makita ang pamilya? Hinikayat ulit ni Shanfeng.